Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga sa iyo, kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na to. Ngayong araw ay April 2, 2026. Naka-move on na ba kayo sa mga nag-prank sa inyo kahapon dahil April Fool's Day? Sana naman At kung tayo yung nam-prank, sana medyo wholesome at hindi offensive ang ginawa nating mga biro sa ibang tao. While some of us ay hindi very much welcoming sa mga ganitong uri ng paglalaro, pangaasar o pagbibiro, marami din naman sa atin ang natawa at natuwa sa mga ganitong kasiyahan. Isa ka ba doon, kaagapay? Masaya ka ba kahapon? Masaya ka ba ngayon? Parang ang hirap makahanap ng legit na happiness these days, lalo na kapag naririnig mo sa balita ang walang humpay na pagtaas ng mga produktong petrolyo bunsod pa rin ng lumalalang tensyon sa Middle East. Ang dating LPG gas na nagkakahalaga ng 800 pesos lumobo na at posibleng dumoble na ang presyo ngayong buwan ng April. Opo, hindi po ito April Fool's prank. Hindi nakaka-happy ang balita na ito dahil alam naman natin na sa pagtaas ng mga oil products, malamang sa malamang susunod na tumaas na rin ang ibang basic commodities and services. Aba, sa krisis na kinakaharap natin ngayon, kung kukuha siguro tayo ng panulat at papel, makakapaglista tayo ng marami-raming bagay kung bakit hindi tayo masaya. Gayunpaman, sa gitna ng pabago-bagong presyo ng mga bilihin, batid natin bilang mga Kristiyano na ang Panginoon ay nananatiling Panginoon ngayong season. Hindi siya nagbabago at hindi rin magbabago ang kanyang salita. Tulad na lamang na nasusulat sa Philippians chapter 4, verse 4. Sabi doon, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." It is a beautiful reminder of Apostle Paul to us that we believers can rejoice amidst the crisis. Paul himself can attest to this statement dahil nasulat niya ang mga salitang ito back in time na siya ay most likely nakakulong in a Roman prison. Nasa hindi magandang sitwasyon man during his time si Paul, nagawa pa rin niyang i-encourage ang mga fellow believers sa Philippi. Paano kaya nagawa ni Apostle Paul yun? To rejoice amidst the bad situation. May tatlong bagay tayong pwedeng matutunan from this picture and from this verse. Una, joy is a command and not a suggestion. Paul said, "Rejoice in the Lord always." At hindi ito optional. Tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may kagalakan. Ibig sabihin, pinipili natin ang magalak kahit mahirap ang pinagdaraanan natin. Joy is not just an emotion that we feel, but a decision we have to make every day. Kapag pinili nating magalak sa ating sitwasyon, inilalagay natin ang kondisyon ng ating mga puso sa reality na kasama natin ng Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Kasaganahan man yan o panahon na tayo ay salat o wala, sa panahon ng pagkatalo man yan o panahon ng tagumpay, sa pagkakadapa at sa muling pagbangon. Sa lahat ng season na ito ay kasama natin ang Panginoon. Ito
ay sapat na dahilan upang sundin natin ang command sa atin, to rejoice in the Lord always. Ikalawa, joy is rooted in the Lord. Hindi sinabi sa verse na rejoice lang. Kasama sa sumunod na mga salita ang in the Lord. Kaagapay, ang ating joy ay hindi mula sa mga pranks at jokes na nagawa natin kahapon dahil April Fool's Day. Hindi rin ito mula sa mga nakakatuwang videos na napanood natin online. Hindi siya galing sa mararanging bagay na na-acquire natin lately, and not even with the celebratory events na ating naipagdiwang recently. Hindi dito rooted ang joy na tinutukoy ni Paul. Why? Dahil ang kagalakan ng mundo ay pansamantala at madaling mawala dahil nakabase ito sa pera, tagumpay o sa tao. Kaagapay, ang kagalakan na rooted sa Panginoon ay matatag dahil nakaugat ito sa Kanya. At siya ay hindi nagbabago, nananatiling tapat at palaging mabuti. Ikatlo, joy must be continual. Paul repeats himself sa Philippians chapter 4 verse 4. Sabi doon, I will say it again, rejoice. As if he was really emphasizing that we should rejoice in the Lord. Ang joy na nagmumula sa Panginoon is not a one-time experience. It is a lifestyle, kaagapay. We will experience the highs and the lows sa ating buhay, but God calls us to maintain joy in every season. Ang joy na mula sa Kanya ay nagpapatuloy dahil hindi ito anchored sa perfect situation, so to speak. Rather, it is anchored in a perfect God. I will say it again, rejoice. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatuhan. Tandaan, si Kristo lamang ang daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.